Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Carmela point of view. Matagal na nanatili sa mga bisig ni Wilson si Carmela. Nakayakap pa rin ito sa kanya. Pero patuloy niyang naririnig at nararamdaman niya ang bayolenteng pagtibok ng puso nito. Iba't ibang damdamin na ang nag-ipon-ipon sa kanyang dibdiba. Nang unang dumampi ang mga labi nito sa kanya, gusto niyang maiyak. Hindi dahil sa takot na una niyang naramdaman dahil sa pagtatangka sa buhay niya, kundi sa kakaibang damdaming hindi niya kayang ipaliwanag. At nang iparamdam nito sa kanya ang matinding pagnanasa, ay namangha siya. Gusto niyang manatili sa mga bisig nito sa habang panahon dahil pakiramdam niya ay protektado siya nito. Pero this is insane. Iyon marahil ang epekto ng nangyari sa kanya. Things had gone out of proportion. At nang pinagtataka niya, hindi naman siguro siya biglang na-attract sa isang lalaki na nakilala lamang niya less than a week ago. But she was. Hindi lamang attraction ang naramdaman niya para kay Wilson. It was deeper than mere attraction. Huwag nang idagdag pang pinagkakatiwalaan niya ito. And she felt safe with him. Saan man galing ang damdaming iyon ay hindi niya alam. Unting-unting inalis ni Wilson ang mga bisig sa kanya. Tumaas na kamay nito sa mukha niya at banayad na hinaplos ng mga daliri ang pisngi niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Wilson. Aniya, sa mahina at naguguluhan tinig. Hindi ko alam kung dapat na mangyari iyon. Carmela, hindi ako nagsosorry dahil nalagan kita. Ang ikinalulungkot ko lang ay parang lumalabas na pinagsamantalahan ko ang sitwasyon. Ang kahinaan mo. Wilson, may partisipasyon ako sa nangyari. Pag-amin niya, kasabay ng pag-iwas ng tingin. At least, kahit papaano, nawala sa isip ko yung taong gustong patayin ako. Tinitigan siya nito ng matagal na sandali bago nagsalita. So, yung mga halik ko ay wala lang sa'yo? Hindi makapaniwalang sabi nito. Para lang maalis sa isip mo yung tao na gustong pumatay sa'yo? Why anybody could have kissed you? And it still has the same effect. Sir Robert, ganun din ba sa'yo? Napakurap-kurap siya. May ilang sandali bago rumistro sa isip ang sinabi. Paano napasok sa eksena si Robert? Naggipit ito ng mga balikat. Umiwas ng tingin. Hindi marahil nito sinasadya ang pagkakabigkas ng pangalan ni Robert. Di ba pumunta kayo ng beach? And so, sa ibang pagkakataon, ay iisipin niyang nagseselos ito. I don't make a habit of kissing any man I met, Mr. Montañez. Naghalikan tayo dahil ano? It just because natigilan siya. Pwede ba, Wilson? Huwag mo kang gawa ng malaking issue. We are both matured people and we happen to like kissing each other. Tumalikod siya sa mabilis na mga hakbang at tinungo hagdanan. Salamat. Pahabol nito. Marahas siyang lumingon. Para saan naman? Singhal niya. Para dun sa halik na ginawa ko na nagustuhan mo at nagustuhan ko rin. Naningkit na mga mata niya.
She could see the twinkle in his eyes, and she knew he was teasing her. Muli siyang tumalikod at ipinagpatuloy ang pagpanghik na nakataas ang noo. Grabe talaga ang lalaking iyon. Hindi na niya naiintindihan ang nangyayari sa buhay niya. Moments ago, natatakot siya dahil sa kamatayan, dahil sa taong gustong pumatay sa kanya. Pagkatapos, may isang tao na gustong protektahan siya at nakita lang niya ang sarili na yakap-yakap siya nito at yung takot ay biglang naging passion. And to top it all, she didn't want the excitement, the sensation, and the pleasure to end. Sa naisip, napaungol siya. 3 hours later, narinig ni Carmela ang pagdating na Eric at Luis. Lumabas siya upang pagbuksan ng mga ito, subalit naroon na sa ibaba si Wilson. Naulinagan niya ang malagihay na tinig ni Eric. Nakainom ito. Nagpaparinig ito ng salita kay Wilson, subalit inawat ni Luis at inakay na papanghik. Napahinto sa gitna ng hagdan si Eric nang makitang nakasungaw siya sa balustre. So, yung hero mo nandito na naman, ha? Siya palagay mo ba? Kaya ka na yung ipagtanggol? Kung totoo ngang may gustong pumatay sa'yo, ha? Mamamatay din siya. Katulad ni Dennis. Napasinghap si Carmela. Agad na humingi ng paumanhin si Luis at tuloy nang ipinanghik ang nobyo. Sinulyapan niya si Wilson sa ibaba ng hagdan bago bumalik sa sariling silid. Nagising si Carmela sa haplos na malamig na hangin sa balat niya. Bahagya siya nakanginig sa ginawa. Kinapa niya si Andre sa tabi niya. Subalit, bakante na iyon. Itinuon niya ang mga mata sa bintana. Mataas na ang araw. Ngumiti siya at nagunat-unat siya. She had sleep well. Walang panaginip, walang nightmares. Isa sa mga bibihirang mangyari. Napagtanto niyang nakakatulog lang siya ng maayos kapag naroon si Wilson. Hindi niya alam kung dapat niyang ikatuwa o ikalungkot ang bagay na iyon. Nagiging dependent siya kay Wilson sa kaligtasan niya. Hindi niya ito makakasama sa habang panahon. Wala akong iniisip sa nakalipas na mga araw, kundi amhagkan ka ng ganito. Iyon ang mga sinabi nito sa kanya sa dalawang magkaibang pagkakataon. Pero ang mga salitang iyon ay parang wala lang dahil iyon ay binuo ng diser sa kanilang mga puso. Hindi iyon magtatagal at hindi na panghahawakan. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Mula roon ay natanaw niya sa baybayin sina Wilson at Andrea at parehong namumulot ng shells. Si Andrea ay nakasuot pa rin ng kanyang panjamas. Si Wilson ay naka-jogging pants at nakasando. Napangiti siya. Kung iba ang magmamasid, ay tiyak na mapagkakamalang mag-ama ang dalawa. Palagay ang loob ni Andre kay Wilson at si Wilson ay tila anak kung tratuhin ng bata. Ilang buwan din sila naging magkasintahan ni Dennis. Subalit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na mamasyal o mag-out of town. Laging busy si Dennis. Pangarap kasi nito na magkaroon ng sariling klinik. At pagkatapos, kung nakapag-ipon, ay nangarap itong makapagpatayo ng ospital. Gayunman, ito pa rin ang magulang ni Andrea, ang tanging nakilala magulang. Subalit pinutol ng kriminal na iyon ang mga pangarap nito. Tulad niya, nawalan din si Andrea na magulang. Huwag nang idagdag na matagal nang naiwala ang bata ang ina nito na hindi na nag-abalang alamin pa kung ano ang nangyari dito. At ngayon
ay nasa mga balikat niya ang responsibilidad dito. Soon, she would arrange the necessary papers to adopt him legally. Andre's old and crippled grandmother would only be too willing to let her adopt the child. Pinuno niya ng sariwang hangin ng dibdib at pagkatapos ay umalis sa pagkapanungaw. Kumuha ng bathrobe at tuwalya at lumabas ang silid. Gusto niyang gamitin ng banyo sa silid ng lolo niya. Pero nag-aalala siyang baka pumanghik si Wilson anumang sandali at abutan siya roon. Lumakad siya patungo sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang common toilet and bath. Natitiyak niyang pareho pantulog sina Eric at Luis. Luis was a late riser dahil na rin sa uri ng trabaho nito sa Manila. At si Eric naman ay lasing last night. Kasalukuyan ay inihanda ang almusal nang sumungaw sa pinto sa kusina ang dalawang lalaki. "Mami, tingnan mo oh!" Tumakbo ang bata sa kanya at ipinakita ang ilang shells na nasa kamay nito. "Nakita ko po ito." "Wow! Napakaganda naman ito, darling." "Daddy Wilson, ang sabi po niya, gusto po namin mag-beach." "Daddy?" Agap niya sa sinasabi ng bata. Nakaangat ng mga kilay. Mula kay Andre, ay inilipat niya ang tingin kay Wilson na baliwala nagtimpla ng kape sa maga. "Sabi po niya, meron din po silang beach katulad na ng nasa kap... Ano nga yun, Daddy?" "Capistrano, Andrea." Kipit balikat ang sagot nito na para bang wala sa kanya lang ang sinabi nito. Lumakad ito patungo sa silya. Hinila iyon at naupo at nagsimulang humigop ng kape. "He said, meron din silang mga kabayo sa ranch. Yung totoong kabayo, Mami. At sabi ni Daddy, isasama niya ako roon at isasakay sa kabayo." Tumingin si Andre kay Wilson. "Daddy, sabihin mo kay Mami, totoo iyon." Tumango si Wilson at masuyong hinitian ng bata. Hindi nakapagsalita si Carmela ilang segundo. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Wala sa loob na binuhat niya si Andre at inilagay sa upuan. Pagkatapos ay nagsali ng cereal sa bowl. "Nawalan lang siya ng ama, Wilson," wika niya. May konting galit sa boses. "Pero huwag mo naman sanayin yung bata. Hindi ko gusto masaktan ng bata sa sandaling hindi ka na niya makakasama." Nakailang higop muna ito ng kape bago sumagot. "Tinanong niya ako kung payag akong tawagin niya akong daddy. Hindi naman pwede ako mag-no, di ba? Kaya sinabi kong pwede." Mahinang sagot nito upang siya lang ang makarinig. "Pero hindi ka pwede mangako sa kanya na hindi mo naman..." "Carmela, tumutupad ako sa mga pangako ko." Putol nito. Sa kalmanteng tugon nito. Umabot ng bacon sa bandehado at isinubo. Pagkatapos ay nilingon si Andrea at kinindatan. "Iniimbit ko nga pala kayong dalawa na bumisita sa rancho. Pwede tayong pumunta ron anytime kung gusto mo. In fact, kung may natatangka sa buhay mo, yung rancho is the safest place for you to stay." Tumingin ito sa kanya sa seryosong anyo. Na tila ba ang sinasabi ay magandang ideya at kalutusan sa kanyang suliranin. "If you can start backing now, darating tayo sa Capistrano bago mananghalian." "Hindi, salamat na lang." Ni hindi niya binigyan ng timbang ang sinabi nito. "At huwag mong ibahin ang usapan. Kailangan mo mag-explain sa akin kung bakit gusto mo maging tatay ka niya." Tumaas ang tinig niya. Nawala sa isip niya na nasa harap lang niya ang pinag-uusapan nila. Tumingala si Andre sa kanya. "Mami, bakit hindi ko po siya pwede maging daddy?"
Napatitig siya rito nang may ilang sandali bago sa banayad na tinig ay sinabi, "Anak, dahil si Wilson ay hindi iyong daddy, kaya kung bakit hindi siya pwede maging daddy mo." Napatigil si Andre sa pagsubo sa serial nito. Nilaro sandali na tila nag-iisip. Pagkatapos ay muling tumingala sa kanya. Hindi naman din kita mami, di ba? Pero mami kita, sabi nito. Hindi niya napaghandaan ang sinabi nito. Napasinghap siya. Sa sulok ng mga mata niya, ay nakita niya ang marahas na pag-angat ng ulo ni Wilson at ang biglang pagbagsak ng mug sa mesa. Napalunok siya at ayaw niyang makapagtitigan sa lalaki. Huwag mong paglaro ng pagkain mo, Andrea. Bagamat sinisikap niyang kumilos ng normal, pero ang boss niya ay hindi sumama. Itinulak niya sa harap ng bata ang cereal bowl nito. Lumakad siya patungo sa lababo at hinugasan ang tasa ng kaping pinag-inuman. Bakit hindi mo subukan ang anak mo? Sabi ni Wilson. Maririnig ang bahit na galit sa pagkakasabi sa anak. Bumuntong hininga siya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Pinunasan ang tasa at platito at inilagay sa cupboard. Alam ko na hindi ako pwedeng makialam. Pero yung ayaw ko, yung ginagago ako, patuloy nito. Hindi ko sinabi sa yung anak ko si Andrea. Depensa niya. At saka, naniwala ka naman. Sarkasmo na tanong niya. Padarag na tumayo si Wilson. Muntik nang matumba ang silya. Carmela, ano bang dahilan ko para hindi maniwala sa'yo? Pero kahit na alam mong hindi totoo, hindi mo pa rin sinabi sa akin. Daddy, are you angry? Tanong ni Andrea sa mahinang boses. Nahinto sa paghakbang si Wilson at nilingon ng bata. Daddy, are you angry that I broke your favorite mug? Ilang sandali ay parang narinig niya ang maliit na tinig na iyon. Mukha ni LJ ang nakikita niyang nagsasalita. Humugot siya ng malalim na hininga. Kinalma ang sarili. At pagkatapos ay humakbang siya patungo sa bata. Niyuko ito at masuyong pinahira ng table napkin ang bibig at ginulo ang buhok. Hindi ako nagagalit, Andrea. Sa mahinahong sabi niya. May pinag-uusapan lang kami ng mami mo. Nilingon ng bata si Carmela. Si Daddy Dennis at si Mami, hindi sila nagtatalo. Well, sweetheart, ikinasisi yan ng mami mo na mapagtalo sa akin. Napaangat siya ng ulo. Alam niyang sinasadya ni Wilson ang pagkakamaling iyon. Okay now, finish your food, okay? Utos nito at nag-angat na katawan. Pagkatapos ay humakbang patungo sa kanya at hinawakan siya sa braso. Ano ang katotohanan pa ang dapat kong malaman? Singhal nito. Hinila siya patungo sa sala. Bitawan mo nga ako. Carmela, si Dennis ba'y asawa mo? O isa itong kasinungalingan? Wilson, pwede ba? Wala dapat ako explain sa'yo. Oo, ama ni Andre si Dennis. At sinabi ko yun sa'yo. At si Dennis naman ay fiancé ko. At saka ano ba? Sinasaktan mo ako? Napamura ito. Binitawan siya. Ano ba ang dapat igagalit mo, ha? Tanong niya rito. Kung hindi namatay si Dennis, we could have been married by now. And Andre would be my legal son. Carmela, that is not the point. Sabi nito. Nagsinungaling ka sa akin. Pinaniwala mo ako mag-asawa kay ni Dennis at ang anak mo si Andre.
Wilson, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Hindi ko sinabi sa yung asawa ko si Dennis at pinutol nito ang sasabihin niya na magsalita ito. Kasinungalingan pa rin yun. At alam mo ang katotohanan. Bakit ba? Balik niya rito. Kung nalaman mo ba na hindi kami mag-ina ni Andre, ay hindi mo kami tutulungan, ganun ba? Kumunot ang no nito. Tila naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Tinutulungan mo kami sa pagnanais na huwag mo mangyari sa amin ang nangyari sa mag-ina mo. You are trying to redeem yourself, true. Natigilan siya. Subalit huli na para bawiin ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Si Wilson ay para bang binuhusan ng malamig na tubig ng oras na iyon. Blanco ang nakita sa mukha nito. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na sabihin yon. Hindi siya magkandaduto sa paghihingi na paumanhin. Siguro'y tama ka. Makaraan ng ilang sandali sabi nito sa tinig na kasing lamig ng yelo. Siguro, yun nga talaga ang naisip ko. At napakatanga ko sa naisip na yun. What does one have to do with the other? Pagkasabi ni yun, ay mabilis itong tumalikod palabas ng bahay. Hindi siya nakapagsalita. Nanatili siya nakatayo roon nang patakbong lumabas mula sa kusina si Andre at hinabol si Wilson. Daddy, wait! Sigaw ng bata. Sama ako! Huminto si Wilson at nilingon ng bata. Hindi nito malaman kung anong gagawin. Humakbang sa Carmela palabas. Nagkatitigan sila. Walang emosyon ang mga matang nakatitig sa kanya. Pumasok ka na sa loob, Andre. Utos nito. At aalagaan mo si Mami ha. Katulad ng sinabi ko sa iyo. Ang sarkasam ay rinig na rinig niya sa boses ito. Naupo siya sa may pintuan at sinundan ng tingin ang sasakyan ni Wilson. Basa ang buhangin subalit nagtalsikan ang mga iyon sa marahas itong pag-atras. Mami, bakit nagagalit si Daddy Wilson? Pahikbing tanong ng bata. Kinabig niya ito. Shh! Hindi siya nagagalit sa iyo. Hindi siya nagagalit sa iyo, Andrea. May pinagtalunan lang kami. Babalik pa po ba siya? Napatingin siya kay Andre. Siguro babalik pa siya. Sana. Umaasa siya na bukas ay babalik ito para magkausap sila ng maayos. Kinabukasan. Mag-isa ka lang dito. Bakit hindi ka pa sumama? In-invite ka naman din naman ni Nancy, di ba? Ani ni Luis. Kasama ko naman si Andre Luis eh. Okay lang ako. Hindi niya sinabi rito ang tungkol sa nangyari ng gabing naroon si Wilson. Hindi niya gustong maging dahilan pa iyon upang mapilitan si Luis na huwag ituloy ang lakad. Nakikita niya na gustong gusto ni Eric na makarating sa Santo Tomas. Tsaka ano ba ikaka-worry mo? Ani ni Eric mula sa itaas na hagdan. Bit-bit nito ang ilang gamit nila sa overnight camping. Tiyak naman na darating na naman dyan si Montañez dito, di ba? Sarkastikong sabi nito. Mag-iingat ka, Carmel. Laging sinasamantala ng lalaking yun ang pagkatakot mo sa imaginary stalker mo. At pagdating ng laging wala kami. Bakit hindi? Kasi this past 3 days, lagi ko siyang nakikita rito. Eric, ano ba? Singhal ni Luis sa nobyo. Bakit ka ba lagi nilang ganyan sinasabi kay Wilson? Ako nga nagpapasalamat na sinasamahan niya si Carmel dito kapag nasa labas tayo eh. Umangat na mga kilay ni Eric na nasa ibaba na ng hagdanan. Bantay sa lakay ang sabihin mo.
Well, no matter what both of you say, ayoko sa kanya. Napaka-arrogante niya. Akala mo mayaman siya. Eric, hindi mo naman kailangan na gustuhin siya, ani ni Carmela. At hindi mo ba naisip na baka ako ang nangangailangan at nananamantala sa kanya? Hamon niya. At saka, hindi naniniwala si Wilson na ini-imagine ko lamang yung stalker ko. Iyon lang malaking bagay na sa akin. Yung may naniniwala sa akin, sabi niya. Magsasalita pa sana si Luis, pero naunahan niya. Tumingin siya kay Eric. Pag alis nyo, pupuntahan ko si Wilson kinaman ng Pilipa. Kailangan ko ng kasama ngayong gabi. Anyway, mag-enjoy kayo dun ha. Tinalikuran niya ang mga ito at pinuntahan si Andrea na naglalaro sa labas. Malayo pa sila ay napuna na niyang wala sa pinagpaparadahan nito ang sasakyan ni Luis. Unti-unting bumangon ang panlulumo sa kanyang dibdib. Hustong pumarado ang tricycle ay lumabas naman ng bahay si Manang Pilipa. Ang bandana na itinatali sa leeg ay nauntol. Nang makita sila ni Andrea, ay lumakad ito patungo sa kanila. Magandang umaga ho, Manang Pilipa. Bati niya rito. Nginitaan nito si Andrea na pabulol itong tinawag. Paalis ho ba kayo? Nangiti ang matanda. Mamemesta sa kabilang bayan. May sadya ka ba, Ineng? Halika, tumuloy ka muna. Hindi na ho. Hindi naman ho magtatagal eh. Bumaba siya ng tricycle. Pero pinaghantay niya ang driver. Wala ho ba si Wilson? Alanganin tanong niya. Bagamat alam niyang ang sagot. Abay, umuwi na ng Capistrano noong makalawa ng umaga. Pagkagaling sa inyo. Kinumpirma lang nito ang hinala niya. Tuluyan na siya ng lumo. Nag-init ang magkabilang sulok ng mga mata niya. Hindi siya makapaniwalang aalis si Wilson nang hindi man lang nagpapaalam. Sapat ba iyong pinagtalulan nila para tuloy na itong umalis? Ganon ba nito ikinagagalit ang hindi niya pagtatapat sa relasyon nila ni Andrea? Hindi ba nabanggit sa iyo? Marahan tanong na matanda. May pinagtalunan ho kami nang umalis siya sa bahay. Pag-amin niya. Ilang sandaling tinatigan siya ni Manang Pilipa. Tila pilit na inaarok ang nasa puso't isip niya. Pagkuway nagsalita. Alam mo ba, ito ang pinakamatagal na pagtigil dito ni Wilson. Mula na ikasal sila ni Annie. Gusto kong isiping dahil sa'yo. Nang huli kang narito, nakita ko ang kakaibang Wilson. Ito yung dating Wilson na una ipinakilala sa akin ni Annie. Masayahin at pilyo. Napabuntong hininga ito bago nagpatuloy. Ikinatuwa ko ang pagbabagong iyon. Pero marahil, napag-isip-isip ni Wilson ang sinabi ko sa kanya. Ho? Ano ang sinabi niyo? Na sana huwag niyang sirain ang buhay mo. Isa kang may asawang tao, Ining. Hindi sa hinuhusgahan kita pero kusa nitong ibinitin ang sinabi. Sa kabila ng lahat ay napangiti si Carmela. Manang Pilipa, wala po akong asawa. Aniya. Si Andre po ay anak po ng kasintahan kong namatay. Iyon nga ho ang pinagtalunan namin ni Wilson eh. Hinayaan ko siyang paniwalaan ako si Andrea at asawa ko ang ama nito. Gumuhit ang pagkabigla sa mga mata ng matanda. Pero sandali lang iyon at nahalinhan ang ngiti.
Tinapik siya sa balikat. Kung ganun, huwag kang mag-alala. Bukas makalawa tinitiyak ko sa yung narito uli ang taong iyon. Nagpapalipas lang iyon ng galit. Tumango siya, umaasang sana ay tama ito. Siya sige po. Tutuloy na ho kami ni Andrea. Gusto ko hong bisitahin ng farm eh. Aba, mainam at maganda-ganda ang panahon. Magpahatid ka riyan sa driver sa bahay ni Manang Isidro. Iyong katiwala ng papa mo noong araw pa man. Tinawag niya si Andrea na naglalaro ng bato sa kalsada. Nagpasalamat siya at inutusan ang tricycle driver na paandarin na ang sasakyan. Bye Manang Pipa, paalam ni Andrea at sinabayan ng kawaya. Subalit bago makaalis ang tricycle, ay natanaw niya ang pagdating ng pamilyar na jeep. Huminto ito sa mismong tapat niya. Bumaba sa jeep si Robert. Hi! Ngumiti ito sa kanya. Binati sina Andrea at Manang Pilipa. Gumanti siya ng ngiti. Hello Robert. Paano mo na lamang narito ako? Sa inyo talaga ang sadya ko eh. Pero nasa lubong ko sina Luis tsaka Eric. Nabanggit ni Eric na aalis ka rin daw at malamang na dito ang tungo mo. Mabuti at narito ka Robert. Ani ni Manang Pilipa. Kung wala kang ginagawa samahan mo si Carmela sa bahay ni Mang Isidro. Kung papayag ko si Carmela, niyuko siya nito. Pwede kitang ilibot. Pero yun, ka mag-alala. Isang tawa ang pinakawalan niya. Okay. Ngayon pang wala akong sasakyan. Binayaran niya ng tricycle at bumaba. Si Robert ay binuhat si Andrea at isinakay sa likod. Si Manang Pilipa ay sa tricycle na binakante niya sumakay.